purihin po ang ating Panginoon sa pandemic na panahong ito. We thank God sapagkat ang bawat isa sa atin ay nagpapatuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin upang sa ganon ay maging matibay ang bawat isa sa atin. Praise the Lord. Kaya purihin po ang ating Panginoon nawa. Nawa po ay hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng bagay na ating pinag-aaralan at lahat po ng bagay na naririnig natin sa atin pong Dong Lodge. Sana i-treasure nyo po ito at hayaan nyo po na magkaroon ng himala sa ating mga buhay, no? Mabago ang bawat isa sa atin. Sabi nga po ni James ay be not hearers only but be doers of the word of God. Na hindi po tayo maging tagapakinig lamang, kung hindi po isabuhay natin ang lahat ng bagay na ating mga ginagawa so that God can change us from glory to glory upang tayo po ay patuloy na mabago ng ating Panginoon at malinis ng Panginoon sa lahat ng ating karunihan at mabigyan ng kalakasan ng Diyos sa lahat ng ating mga kahinaan. Amen po ba? Praise the Lord. So purihin po ang ating Panginoon. At sa oras pong ito ay darako tayo sa ating memory verse. Ang memory verse po natin para sa araw na ito ay matatagpuan sa James chapter 1 verses 2 to 4. James chapter 1 verses 2 to 4. Sabi po doon, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, purihin po ang ating Panginoon. Marami po ang natatakot sa mga problema, sa mga pagsubok, at marami po kapag dumarating ang mga bagay na ito ay napanghihinaan tayo ng loob. No po, nadi-defeat tayo sometimes by the enemy. No po, that's but natural. Natural kasi tao po tayo no? Dahil tayo ay tao, merong pakiramdam, nakakaramdam. So talaga pong dumarating tayo sa punto ng ating mga buhay na kapag dumarating ang trials, no? Ang trials, ang persecutions, ang problems, ang troubles, talagang sa una ay talagang maaapektuhan po tayo. Natural tendency yan ng isang tao. Sa una ay madadala tayo, sa una ay mararamdaman natin yung sakit, sa una ay parang matatalo tayo, parang susuko tayo, no? Yung sa iba, ganon, to the point na parang ayaw mo na. Dahil sa mga problema at dahil sa mga pagsubok, minsan ay darako tayo sa isang punto na parang I want to surrender, I want to quit, no? Gusto ko nang umalis, gusto ko nang sumuko, gusto ko nang tumakas dito po sa mga trials at sa mga problems at saka sa mga troubles na nararanasan ng bawat isa sa atin. Pero hindi po ganyan ang inuutos ng banal na kasulatan. Ang inuutos po ng Panginoon ay count it all joy. Parang kabaliktaran. Biro mo, sangkatutak na trials na dinadanas mo, troubles, persecutions, no, criticism, no po, backbiting, sangkatutak na trials nang dinadanas mo, pero ang utos pa rin ng Panginoon is count it all joy. I-type nga po natin sa ating chat room, count it all joy. Talagang makikita po natin na iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng bawat isa sa atin. Iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. No po? Count it all joy. Tayo pong mga anak ng Diyos, kahit anong mga problema, pagsubok, trials, troubles, no, na dinaraanan natin sa panahong ito, hirap, sakit, gutom, sakit, karamdaman, ano man po ang ating dinaraanan, isa ang sinasabi ng Diyos, count it all joy. Bilangin mo ito ng may kagalakan sa iyong puso. Why? Because that is testing our faith. Sapagkat iyan ay pagsubok sa ating pananampalataya. We know that. Sabi nga nun, knowing that the testing of your faith produces patience. So we count it all joy. Bilangin natin ito bilang kagalakan, bilang kasiyahan. Bakit? Sapagkat alam natin sinusubok ang ating pananampalataya. At kapag nasubok ang ating pananampalataya, it will produce patience.
Ipoproduce nito yung pasensya, yung haba ng PC natin. Matututo tayo dito. We will learn lesson from this, no po? If we become victorious, again, it depends upon us to choose what to do, to choose how to respond in certain circumstances, in certain trials, ano po? Kaya po ang sabi ganon, kapag dumarating sa ating buhay ang ganitong mga bagay, natural yan. Sa unang bagsak ay talagang bilang tao ay mararamdaman natin ito, bilang tao ay matatakot tayo, kakabahan tayo, no po. Pero count it all joy kasi this is the testing of our faith. Ito ay subok sa ating pananampalataya. But, ang sabing ganon, sa mga trials na ito, sa mga troubles na ito, huwag natin itong palagpasin, no, na hindi na perfect kung ang dahilan ng mga troubles and trials na ito. Ang sabing ganon, but let patience have its perfect work. Its perfect work. That you may be perfect and complete, lacking nothing. Kaya po, magtiyaga lamang tayo, no? Magtiyaga tayo, huwag tayong susuko. Magtiyaga tayo kasi merong perfect work na ginagawa ang Lord. No? What the devil meant for evil, God will meant it for good. Satan came to kill, to steal, and to destroy, but God came to give us life and have it more abundantly. So kung may dumarating na ganyan, when we submit it to God, no, we will be strengthened by the Lord. Tayo po ay palalakasin ng ating Panginoon. Pero sana ay maging matyaga tayo na hanggang matapos ng Diyos ang nais niyang gawin sa ating mga buhay. That you may be perfect and complete, lacking nothing. So tayo pala ay pinadadaan, no? Parang ano yan apoy, no? Pinadadaan tayo ng Panginoon sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay, ano po, para matest ang ating pananampalataya at nang sa ganon maging perfect at complete ang bawat isa sa atin, maging perfecto at kumpleto tayo. Na po, walang wala sa atin, walang lacking nothing, no? Walang kulang sa ating mga buhay sapagkat napadaan tayo ng Panginoon dito po sa mga various trials na ito, no? And temptations and sufferings, no, na dinaraanan po ng bawat isa sa atin. Kaya kung tayo man po ay may suffering sa oras na ito, that's but natural. Pero don't allow yourself to stay there so long. Huwag po nating pabayaan ang ating mga sarili na manatili tayo sa suffering na yan ng napakatagal na panahon. We need the healer and that is our God. Kailangan po we cry out to God to heal us. Umiyak tayo sa Panginoon para tayo po ay mapagaling ng Panginoon. At nang sa ganon makamove on tayo. At nang sa ganon makapagsimula tayong muli, tumayo tayo. Diyan po sa lahat ng mga troubles na yan, cry out to God, submit yourself to God. No po, ipagkatiwala natin lahat yan sa Panginoon. Die to yourself, mamatay ka sa iyong sarili. At magtiwala ka sa ating Panginoon. At tayo mananatiling nakatayo. No? Tayo hindi maibabagsak, tayo hindi maigugupo ng kaaway. Dahil alam natin na ang ating buhay, ang ating sitwasyon, ang ating circumstances ay ipinagkatiwala natin sa kamay ng Diyos. Bahala ang Diyos. Amen po ba? Bahala ang Diyos sa ating sitwasyon. Alam ng Diyos kung ano nangyayari sa ating mga buhay. Alam ng Diyos ang ating mga hinagpis. Alam ng Diyos ang ating mga takot. Alam ng Diyos ang ating mga pangamba. Alam ng Diyos ang ating nararamdaman. So when we leave everything to God, ang Diyos ang bahala. Amen. And the peace of God that passeth all understanding will be upon us. At ang kapayapaan na napakahalaga sa ating buhay upang tayo makakilos ay dadaloy sa ating buhay. Dadaloy sa ating mga buhay. But again, no, be patient. Be patient para po ma-perfect yung work. Sayang kasi, diba, sayang nagluluto ka ng napakasarap na ulam, napakasarap na putahe, pagkatapos biglang nawala yung apoy. Sayang, hindi ba? Sayang. Dapat makumpleto ito. Kaya hindi pwede, wala na palang gaas. Wala na palang gaas. So ang gawin natin, maghanap tayo ng paraan para muli itong sindihan. At nang sa ganon, makumpleto yung pagkakaluto natin doon sa inilalagay natin para maging masarap. At mag-benefit tayo dito. So any sufferings that you are in now,
No po, ano man ang sufferings na kayo ay nandoon, nakapasok sa sufferings na yan, allow that suffering to complete its works. Hayaan natin na makumpleto kung ano man ang purpose ng suffering na ito sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. So now let's go to our word of wisdom. Sabi po ni Mother Teresa, if you are humble, nothing will touch you. Neither praise nor disgrace because you know what you are. So napakahalaga po na kilala mo kung sinong yung sarili. Alam mo kung ano ka sa harapan ng Diyos. Napakahalaga po nito. At sabi pong ganun, kapag alam natin ito, we will become humble. Kasi we do not need anything to prove ourselves to people. Kilala mo yung sarili mo. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang puso mo. Kaya mananatili kang mapagpakumbaba. Mananatili kang mapagpakumbaba. Bakit? Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo sa kahit na sinong tao. Bakit? You know who you are. You know what is in your heart. Alam mo kung anong yung puso. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang buhay mo. Kaya you will remain humble. And if you are humble, nothing will touch you. That's true. Kapag ikaw ay nandun sa pagpapakumbaba, walang pwedeng humipo sa'yo. Ano ba ang nakaka-touch? Nakakabigay ng effect sa isang tao, no? Ang nakaka-effect sa atin, yung praise. Kapag tayo pinupuri, no? Affected tayo. Kaya let's look at our lives. Kapag ang papuri ay napakahalaga sa ating mga buhay, be careful. Maging careful po tayo that you are doing anything for you to be praised. Nagagawin mong lahat ng bagay para palang purihin ka. Maging maingat po tayo doon. Natatouch tayo ng mga papuri. No po, touch meaning ibig sabihin naaapektuhan tayo ng papuri para maging mayabang. Kaya po, even disgrace, ano po, kapag tayo na husgahan o kapag tayo na nagawa ng hindi maganda, ano po, naaapektuhan po tayo. Kapag hindi tayo humble, ano po, kapag hindi tayo humble, kapag tayo ay tinatanggalan ng reputasyon, ano po, kapag tayo iniinsulto ng mga tao sa paligid natin, kapag tayo binibigyan ng dishonor, pag dinidishonor tayo ng mga tao, it will not affect us if we are humble. Kasi napakahirap po niyan, kapag tayo ay tinatanggalan ng reputasyon sa harapan ng mga tao, kapag tayo ay dinidisrespect sa harapan ng mga tao, kapag tayo dinidishonor, tinatanggalan ng dangal sa harapan ng mga tao, napakahirap niyan. It will touch us. It will touch us. Ihipuin tayo na talaga at tayo magkakaroon talaga ng effect sa ating mga buhay. But if you are humble, nothing, neither praise nor disgrace can touch us because we know what we are and we know who we are. Let us just trust in the Lord. Ano po? Magtiwala tayo sa Panginoon. So the most important thing for us to become humble so that nothing can touch us, neither praise nor disgrace, is to know who you are. Dapat alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ka sa harapan ng ating Panginoon. So that means you know the real motives of our hearts, no? And you are depending on God not to deceive you because heart is deceitful. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kinutulak ng bibig mo pero kinakabig ng dibdib mo. So there is a time for us to have soul searching. Kailangan meron tayong laging soul searching to know the deepest motives in whatever we do. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, always know the motive. Why am I doing this? Bakit ko ito gagawin? Bakit ko kailangan gawin ang mga bagay na ito? So that you can understand who you are. Para maintindihan mo kung sino ka at nang sa ganon, manatili kang mapagpakumbaba. Amen po ba? So alam nyo, nakakatakot, no? Nakakatakot ang dalawang bagay na ito. Nakakatakot ang dalawang bagay na ito. Yung praise na papuri ng tao, na kapag pinupuri ka, ang galing-galing mo. Be careful, please be careful of all those praises na naririnig mo, na pagpuri sa'yo, ang galing mo, mas magaling ka pa kay ganito, ang sipag mo, lahat ng napaka-talented mo. Be careful, please, be careful to protect yourself. Protect yourself, maging maingat kayo sa pagtanggap ng mga papuri, no po, sapagkat ito ay magdadala sa atin sa kayabangan. And then, maingat din tayo, no, sa pagre-respond, no?
doon sa mga disgrace na ginagawa sa atin, no? Hindi maiwasan, talagang part ng buhay yan eh. Bahagi po yan ng buhay, gaano man kaganda ng motibo ng iyong puso. There are some people who will misunderstand you. Gaano man kadalisay ang motibo mo sa paglilingkod sa Panginoon. There are some people who will dishonor you, no? Who will take your reputation. There are some people who will do that to you, and without them knowing it, they are being used by the enemy to destroy you. No, they are being used by the enemy to destroy you. So be careful. Maging maingat po ang bawat isa sa atin na maapektuhan ng lahat ng bagay na ito. Amen po ba? Huwag tayong magpa-apekto sa lahat ng bagay na ito. You know what you are and you know who you are. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya dapat kilala natin ang ating mga sarili. Make it a practice that everything na gagawin po natin, you pause for a while and you think of the motive. Why am I doing this? Para po makaiwas tayo, no, na maggamit ng kaaway. Lagi kayong hihinto kapag may gagawin kayo, a minute or a second. Sandali kayong huminto, gagawin ko to. Why am I doing this? Bakit ko gagawin ang bagay na ito? Why will I say this? Bakit ko sasabihin ang mga bagay na ito? Search your heart, no? Konti lang pong pag-arok sa pinaka-motibo ng puso ng bawat isa sa atin. I believe in my heart, if we will practice this, no? Na whatever action we will do, whatever things we will say, anumang bagay na sasabihin natin, when you pause for a while and you search your motive, no po, at titingnan mo muna, ano bang motibo kung bakit ko ba kailangang sabihin ito? Ano bang nais kong mangyari? Ano ba talaga ang gusto kong tumbukin? Ano ba talaga ang gusto kong mangyari? Bakit ko to kailangang sabihin? And then, once na naisip mo na kung bakit, then it's time for you to proceed or not to proceed. It depends upon you. At least, you search the motive na dapat po natin gawin so that we cannot be used by the enemy to destroy other people. Para po wag tayong maggamit ng kaaway para i-destroy ang isang tao o tanggalan ng apoy para kang bumbero, no, ng bubumbero ka, nag-iinit yung tao tapos bigla mong papatayin ng tubig dahil lang sa mga disgrace na nais mong gawin sa kapwa. So let us be wise, no? Let us be wise. Tayo naman po na dinidisgrace, you should know who you are, no? Dapat alam mo kung ano ka. Alam mo ang totoo kung sino ka. Alam mo ang puso mo at kilala ka ng Diyos. So that you will not be touched by these things. Para hindi ito mahipok, hindi ka mataapektuhan ng ganitong mga bagay. Amen po ba? Amen. So now let's go to leadership. Who is your leader? Tayo pong lahat ay may leader. But who is your real leader? Sino ang tunay mong leader? Ang tunay pong leader ay makikilala natin. Malalaman mo sa iyong sarili even right now. Who is your real leader? Kung sinong yung sinusunod. Yun ang tunay mong leader. Ganun lang po kasimple. Kung sino ang yung sinusunod, yun ang yung tunay na leader. Kung sino ang yung nire-respeto, yun ang yung tunay na leader. Kung sino ang yung pinakikinggan, yun ang yung tunay na leader. Who is your real leader? Sino ang tunay mong leader? Sa Acts chapter 2 verse 40 to 41, ang sabi po dito, and with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Ano? Ilan kaya ang taong nandoroon na nakarinig ng exhortation na ito na nagsasabing, be saved from this perverse generation? Ilan kaya ang tao that time? I'm very sure it's not only 3,000 souls. Pero bakit 3,000 lang ang naligtas? Ano po? Because 3,000 lang ang buong kagalakang tinanggap ang salita na narinig nila. So yung 3,000 na yon, ang leader nila ay yung narinig nila at sinunod nila.
So that person is their leader. Kaya sila ay sumunod at sila'y nagpa-bautismo. Hindi lahat ay nakatingin at naniwala doon sa nagsalita. Hindi lahat ay sumunod doon sa nagsalita. Hindi lahat ay nakinig doon sa nagsalita. Subalit ang mga nakinig lamang, sila po ang nadagdag sa kaharian ng ating Panginoon. Bakit sila nakinig? Because ang tingin nila doon sa nagsalita, yun ang kanilang leader. Yun ang kanilang pinangkinggan. Yun ang kanilang pinaniwalaan. Yun, leader na yun ang kanilang sinunod. At sila'y nadagdag sa mga naligtas. Hindi lahat. Alam nyo ba, 3,000 nakinig? 3,000 rin na-baptize? Ang nadagdag? Hindi eh. Marami yan. Pero hindi lahat ay sumunod. Hindi lahat ay nakinig. Bakit? Kasi hindi nila tinitingnan na leader nila yung nagsalita. Kaya hindi sila naniwala. Kaya wala silang respeto. Kaya hindi sila sumunod. Kaya hindi sila nakinig. Kasi hindi iyon ang kanilang leader. When somebody asks a question sa isang meeting, whom the people look to is the real leader. Alam niyo yon, yung halimbawa nagpapamiting ka. Pagkatapos, nagtanong ka ng tao, nagtanong ka ng isang katanungan, Nagtanong ka ng isang katanungan. Pagkatapos, tiningnan mo yung mga tao sa paligid mo. Obserbahan mo yung tao sa paligid mo. Sino ang hihintayin nilang magsalita? Sino ang hihintayin nilang pakinggan? Nangyayari po yan if you are observant. Halimbawa, nagbigay ka ng isang question sa isang meeting. At pagkatapos ay, ayan, marami sila, ganyan. Nakikinig sila, naririnig nila. Pero, obserbahan nyo, sino doon sa magkakasama na yon ang pag nagsalita ay pinapakinggan nila. Iba yung sabi niya, o sige, halika, alis na tayo. You can leave the room. Walang tumatayo. Pero pag may isang tumayo at sinabi, sige, halika, alis na po tayo. Tapos tatayo silang lahat. The leader is yung tumayo na yon na kanilang pinakinggan. So that is his leader. Iyon yung kanilang leader. Kaya pwede nating makita ang ating mga sarili. Tayo ba talaga ang leader? Tayo ba talaga ang leader? At pwede din po nating makita ang ating sarili. Sino ba ang sinusunod ng mga tao? Siya yung leader. The person they look to is the leader. Yung tao na tinitingnan nila, yun ang leader. Kahit sabi mong ikaw ang leader, pero hindi ka naman yung tinitingnan ng tao, hindi ka naman ang pinakikinggan ng tao. Pag nagsalita ka, hindi ka naman sinusunod, pero pag nagsalita yung leader na yon, sinusunod. That happens, Kaya yung pong sinasabi natin na ang bawat isa sa atin dapat to protect ourselves, leaders, heads, to protect ourselves, dapat ang mga tao dinadala mo una sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, then pagmamahal sa church, and then pagmamahal sa pastor before you. Before you. Di ba yung kwento ko, kailan ba yon na nagsalita si Pastora Ani? Nung nagsalita po si Pastora Ani, may kinuwento ko sa inyo, hindi po ba? At dun sa kinuwento ko, yung isang pastor ay kinausap yung isang kabataan at meron siyang pinapagawa. Pastor yon. The pastor is the leader. Pero anong sagot ng kabataan? Alam na po ba yan ng head namin? Diba nakakatawa? So in that case, this KKB leader, itong KKB leader na to, is bringing the people not to the heart of the pastor, but to his heart. Kasi imagine niyo, pastor na nag-uutos, hindi sumusunod, tapos yung leader, kailangan siya ang mag-utos doon sa mga nasa ilalim niya para sumunod yung mga nasa ilalim niya. Napakalaki po niya na exposure, That this leader is bringing the people for him and not for the church and not for the pastor. And that is very dangerous. Kaya pag umalis yung leader na yan, sabi ko sa inyo, kasama lahat yan Kasi hindi nila dinadala ang mga tao sa puso ng pastor.
Kaya sabi ko, ay nako, delikado yan. Buti na lang na-expose. Kailangan mapigilan yan. No, na hindi dapat ganun. They should know kung sino yung talagang leader. Ano po? Kaya iyon ang nangyari. Kaya ito, for protection of everyone, let us bring the people to God. Dapat yun ang unang-una nilang mahal. Ang Diyos, unang-una nilang susundin ang Diyos. And then, love for the church. Mahalin natin ang church na ating kinalalagyan at pinagkakainan. And then, love for the pastor. Mahalin natin yung pastor na nagpapakain sa atin. Ano po? Sundin natin. Siya ang ating leader. Kaya dito sa pangyayaring ito, buti na lang na-expose ka agad eh. Kaya na-address ka agad ito. Itong bagay na ito. This is very dangerous. So the person they look to is a great leader. Siya yung leader. Basta napansin nyo sa grupo nyo, ay sino yung pagtatayo ito sinusunod. Ako, hindi ako sinusunod. Pag ito nagsalita, sinusunod. So ang leader niya ay hindi ikaw. Kung hindi ang leader niya ay yung tao na sinusunod niya. Identifying a real leader can be easy if you remember what you are looking for. Do not listen to the claims of person professing to be a leader. Huwag mong pakinggan na, oh, ako ang leader. Ako ang leader. Huwag mong pakinggan yon. Kundi watch the reaction of the people around him. Tingnan nyo yung reaction ng mga tao sa paligid nyo. Sumusunod ba sila o hindi? Because the proof of leadership is found in followers. Ang proof ng leadership ay matatagpuan sa kanyang mga nasasakupan. People listen to what someone has to say, not necessarily because of the message. Ang mga tao po ay nakikinig sa lahat ng sinasabi ng isang leader, hindi dahil sa mensahe, but because of their respect for the messenger. Nakikinig sila hindi dahil sa mensahe. Nakikinig sila dahil sa respeto sa messenger, sa nagsasalita. Kaya kapag ka ang paligid mo, nagsasalita ka, daldal dito, daldal dyan, makikita nyo po kung anong level ng leadership mo doon sa tao na yon. No? Dahil ang isang tao na may respeto sa leader, kapag nagsalita ang leader, kasi hodang paulit-ulit ang sinasabi niyan, because of your respect, you will listen. Alam niyo po si Brother Eddie, may paulit-ulit niyang sinasabi. Pag nagturo po yan, minsan paulit-ulit. But we listen because we respect him. One time nga po ay basta sa anointing, nung nandito po kami sa Bunlo. Siyempre, alam na namin ang kilos ni Kuya Ed. Kilala namin siya. We know him so well. Even sa flow ng kanyang teaching, kilala namin po siya. But because we respect him so much, we always listen. Sabi nga nung ni Pastor Joey, ang susunod na sasabihin ni Kuya Ed, eto, ganyan. Ito na yung verse, matatapos na siya. Ganun eh, sabi ko, oo nga. Because we know him, but we respect him. That's why we listen. Not the message, but we listen again and again and again. Because we respect the messenger, because he is a leader. And we look up to him as our leader. Na tinitingnan namin siya bilang aming leader. Kaya yung respeto na yan, ang magdadala sa'yo para makinig ka doon sa sinasabi ng leader mo, kung siya yung leader mo. Pero kung hindi siya yung leader mo, babaliwalain mo lahat ng sinasabi niya eh. Magkukunwari ka nakikinig pero hindi ka nakikinig. Kasi hindi siya ang leader mo. Hindi siya yung leader mo. Amen? So, ikaw na leader, ikaw na head. Kailangan nakatingin ka, tingnan mo, ano ba? Ako ba ang leader nila o si ano ang leader nila? So, makikita nyo po yun. No? So, kailangan daw po, tinatanong natin yung mga tanong na ito, how do people react when you communicate? Anong itsura ng mga tao kapag nagsasalita ka? Kung ikaw ang leader, kung may sinasabi ka, anong itsura nila? So, doon makikita mo, how do people react? Anong reaction ng mga tao kapag nagko-communicate ka, kapag nagsasalita ka? When you speak, do people listen? O, ibig sabihin, hindi nakatingin ha, kung di talaga bang nakikinig sila. Matama ba silang nakikinig? When you speak, do people listen? Talagang nakikinig? Or do they wait to hear what someone else has to say before they act? O kaya naman ay
Hihintayin muna nila na merong isang magsalita bago sila kikilos. Gusto nilang may marinig muna sila na isang dapat magsalita bago sila mag-react doon sa iyong itinatanong. At kapag ka po nakita natin at napansin natin yung ganitong mga bagay, then leaders, you are not their leader. Heads, you are not their heads. Hindi ikaw ang head nila. Hindi ikaw ang leader nila. Dahil hindi sila makikinig hanggang hindi nagsasalita ang tunay nilang leader. Amen po ba? One time in the history of our church, ito po kasi maraming nagkakamali dito, maraming nadideceive dito, maraming bumabagsak dito, no? May leader na ganyan ang nangyari eh. Na talaga namang grabe, no? Ayoko nang ibanggit yung isang situation. Ako na nagsabi na hindi pwede. And then, itinuloy pa niya. Yung sinabi kong hindi pwede. At pagkatapos, isinama niya ang kanyang mga tao. Sabi ko, hindi pwede. Pero idinretso niya at sinama pa rin niya. At nagpulong-pulong sila. Pero pinabalik ko. Mahahalata sila kapag hindi sila bumalik. So, there's no choice. Bumalik sila. Alam niyo po, dini-A ko yung tao na yun. Bakit? Kitang-kita ko na eh. Iba na yung puso eh. Hindi nagpaalam sa akin, tapos ganun yung ginawa, tapos sinabihan ko na, hindi pa rin ako sinunod, ginawa pa niya yung kanyang sariling gusto, isinama pa niya yung mga tao. Ang mga tao namang ito'y nagsunuran sa kanya. So, dini-A ko siya. Hindi po pwedeng ganun ang leader. Dahil doon pa lang makikita mo that you are building your own kingdom inside a kingdom. You are building your kingdom inside a kingdom. Meron kang sinatayo na sarili mong kaharian sa loob ng isang kaharian. And that will not give us success. At hindi po yan pwedeng magbigay ng success sa isang organization. Building your organization inside the organization with your own vision. Isa lang ang pangitain di po ba? Isa lang ang pangitain. Bakit dinodoble mo? So magiging double mission, double vision ka. Magdadala ka ng division. And that is very, very dangerous in an organization. Kaya you can find out a lot about your level of leadership if you have courage to ask and answer that question. So kung matapang lang tayo, tatanungin natin ang ating mga sarili, malalaman natin kung anong level of leadership meron tayo. Meron po kasing 5 level of leadership si John Maxwell. Ang una pong level is the level of position. That the people are following you because you are in that position. Ang number 2 po is the level of position relationship. That they are following you because you build relationship with them. Kaya hindi na sila sumusunod sa iyo dahil lang sa position mo. Kung hindi dahil nakapag-build ka ng relationship sa kanila, sinusunod ka na nila. Another level of leadership is pinatunayan mo ang sarili mo sa kanila. So you prove yourself na you can do something. So pag nakita nila na kaya pala niya yung ganito, ganyan. So susunod na sila kasi kaya niya palang gumawa ng ganitong mga bagay. May nangyayari pala sa kanyang mga pinaplano. So they will obey you, not only because of your position, not only because of your relationship built in them, but also you have proven yourself na kaya mo at may mangyayari sa mga sinasabi mo. And the 4th level is by empowering them. Kapag sila'y tinulungan mo na ma-achieve nila kung ano man yung mga pangarap nila, kapag ikaw ay sumama sa pangarap nila, you empower them, you help them be empowered. Now, that is the 4th level of leadership. They will obey you, they will follow you, not only because you are in the position, not only because you have relationship with them, not only because you have proven yourself na kaya mo, but they will obey you and follow you because you empower them. And the 5th level, the highest level of leadership, is the level of respect.
So ang respect, wala na yan. Kahit anong sabihin mo, talon tayo dito, tatalon yan. That is the highest level of leadership, the level of respect. Nandyan yung respeto. So sila ay susunod sa'yo not only because you are in the position, not only because you build relationship with them, not only because you have proven yourself, not only because you have empowered them, but because you respect them. Dahil nirerespeto nila ikaw, they will follow you. Kahit anong sabihin mo, susundin na po nila yan. Kahit anong sabihin. Because of respect. So that is the level of leadership. Now, anong level of leadership natin sa team natin? Alam niyo po, iba-iba ang level ng leadership natin sa bawat tao. Maaring ako sa level ng isang leader ay nasa 5th level ako. They respect me. Maaring nandun na ako sa respect level ko kay ganito. Na talagang pag sinabi kong ganito, ayan, sasabihin niya, ganito, ganyan. Andun na yon yung level ko sa kanya. Pero maaaring meron din po akong level of leadership na 4 sa isang tao. Nasa 4 pa lang ako sa kanya. O maaaring nasa 3 pa lang ako sa kanya. O maaaring nasa 2 pa lang ang level ko sa kanya. O maaaring nasa 1 pa lang ang level ko sa kanya. So leaders, heads, and workers, let us develop the level of leadership doon sa ating mga nasasakupan. So makikita niyo po yan, paano sila mag-react. And then let us develop our level of leadership until such a time that we gain their respect, na makamtan natin ang respeto mula sa kanila, at ang maging level of leadership natin is the level of respect. Kapag ganyan na po ang narating natin, the level of respect sa lahat ng mga leaders and workers and heads, ay naku po, we can turn the vision of the Lord upside down for Christ. Kasi wala nang pasaway eh. Kasi wala nang distrust, no? Kundi nandyan na yung kumpletong pagtitiwala. Dahil nandyan yung kumpletong pagtitiwala, ay makakanta natin ang kumpletong pagsunod. At dahil nandyan ang kumpletong pagsunod, nandyan din ang pagkakaisa. At pag nandyan ang pagkakaisa, nandyan ang katagumpayan. At nawa po, mga magulang at kapatid, mga kamanggagawa ko sa ating Panginoon, let us always in the position to learn and seek God. Na hindi tayo kompleto, we are not yet complete, no? Kaya nga sabi ko, ako maaaring kay ganito, level 1 lang ako dyan eh. Maaaring kay ganito, level 2 lang ako dyan eh. So, ganun po yung ating sitwasyon sa harapan ng lahat ng ating nasasakupan. Kaya let us pray to God, manalangin tayo sa ating Panginoon at hayaan natin na tayo po ay umangat ng umangat sa ating level of leadership. Amen po ba? Praise the Lord. So sandali po tayong yumukot, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat o Diyos sa mga katuruan na patuloy naming naririnig. Let them be not hearers only but doers of the Word of God. At nawa po Panginoon ng mga prinsipyong ito ay lagi nilang maalala. Sa tamang pagkakataon, Panginoon, may maaalala sila, may mahuhugot silang kaalaman sa lahat po ng mga bagay na napag-aaralan namin dito sa Tone Watch. At makatulong ito sa kanila sa oras na kailangan po nila. Holy Spirit, put them in remembrance sa mga katuruang ito, Panginoon, na kanilang narinig, sa mga principles na ito na kanilang narinig. In every time nakakailanganin nila ang mga bagay na ito, put them in remembrance. At hayaan mo po na maging maayos ang takbo ng kanilang mga buhay. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, I pray that the protection of the Lord be upon each and every one of us. Nandoon pa rin ang pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa sa amin, kasama ng aming buong sambahayan. Maraming salamat sa recovery ng aming mga kapatid na nagkaroon ng sakit at karamdaman. And Lord, we pray ang lahat po ng mga kapatid namin, O Diyos, na nagdaranas pa ng anumang mga sakit at karamdaman, be with them, O God. Samahan mo po kami, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na ang aming katawan ay maipresent namin sa iyo as a living sacrifice, and therefore no works and plans of the enemy will prosper against us. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, we commit ourselves to you. We dedicate our lives to you. We dedicate our body to you, O God. We present our body to you, Lord. Even we present, O Lord, to you, our family. Take full control of this, Lord.
Hayaan mo na ikaw ang kumontrol ng lahat ng bagay na ito and do anything you please upon our lives. Gawin mo po ang anumang bagay na magpapaligaya sa iyo sa aming buhay. Gawin mo po ang anumang bagay na magpapaligaya sa iyo sa aming pamilya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo 100% ang aming buhay, 100% ang buhay ng aming sambahayan. At mangyari lamang po sa amin ang iyong dakilang kalooban. Not our will, Lord, but your perfect will. Not our ways, Lord, but your perfect ways. We entrust this day to you, Lord. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang araw na ito at kami na nanalig at nananampalataya, natatapusin mo ito ng may katagumpayan na magbibigay ng kasiyahan sa iyo at mataas na karangalan sa iyong pangalan. Father God, thank you so much. Make us a channel of blessing to every people that we are going to encounter today in the name of Jesus. And allow us, Lord, to do things, oh God, that will benefit the vision that you have given us. Nawa, Panginoon, umusad kami sa mga pangitain na ipinagkatiwala mo sa amin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat. We declare your Lordship upon our lives. We declare your Lordship upon our family. We declare your Lordship upon our CMT, leaders, workers, trainees, Lord, our faithful tithers and supporters, the finances, Lord. We declare your Lordship upon our finances and the finances of the ministry. We declare your Lordship, Lord, upon every needs of the people in Jesus' mighty name. Panginoon, marami pong salamat. Itinatalaga namin sa iyo ang maghapong ito. Ang buong araw na ito ay binibigay namin sa iyo. Jesus is Lord over today. And Lord, thank you. We declare also that the steps of a good man are ordered by the Lord. And we declare that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad. Thank you, Father. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. God bless you all po.